Kabanata 331. Naiintindihan. Sa likod niya, yumukod ang medical superintendent, mga doktor, at mga pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya na may paggalang. Napangiti ang gilid ng labi ni Spencer habang iniisip niya kung gaano ito kalaki ang pagpapala para sa mga batang ito upang makakuha ng suporta ng matandang Mr. Noct. Dapat bilangin ng kanilang mga magulang ang kanilang mga maswerteng bituin na gagawin ng tatlo, at malamang na walang dahilan para mag-alala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Iniisip niya kung aling mga banal ang dapat nilang ipahayag ng pasasalamat. "Halika, sabihin mo sa akin," seryosong tanong ng matanda habang kinurot ang mukha ni Robbie ng buong pagmamahal. "Saan nagtatrabaho ba ang nanay mo? Magpadala ako ng isang tao doon para alagaan ang nukulat niyang amo." "Nagtatrabaho ang mommy ko sa isang lugar na tinatawag na Mr. Noct," pinutol ng mapilit na boses ng bodyguard si Robbie. "Nandito si Mr. Zachary." "Anong ginagawa niya dito?" Kumunot ang noo ng matandang Mr. Noct. "Sino si Mr. Zachary?" tanong ni Jamie. "Siya ang aking apo." Bahagyang nagdilim ang kanyang mukha nang banggitin ang pangalang iyon, ngunit siya ay mabilis na bumalik sa kanyang mabait na kilos sa mga bata. "Kumain kayo muna, babalik ako maya-maya." "Okay." Hinila ni Robbie si Ellie sa tabi at tinulungang makatayo ang matanda. "Huwag mo kaming alalahanin, Lolo Noct. Pananatilihin nating abala ang ating sarili." "Good boy." Ginulo ni Mr. Noct ang kanyang buhok bago bumaling kina Jamie at Ellie. "Babalik ako maya-maya. Magkita-kita tayo mamaya, Lolo Noct," sabi ng dalawa habang kinakawayan siya. Umalis na tayong lahat para makapagpahinga ang mga bata. Ang matandang Ginoo ay sumandal sa kanyang saklay bilang suporta, na gumawa siya ng paraan palabas. Mag-iwan lang ng ilang paramedics para alagaan sila. "Oo, sir." Habang nagpapatuloy ang katahimikan ng silid, bumalik sina Jamie at Ellie sa pagpupuno ng pagkain habang si Robbie ay nag-iisip. "What's wrong, Robbie? Hindi ba masarap ang pagkain?" tanong ni Jamie nang makitang malalim ang iniisip ng kapatid. "Hindi pa rin namin maabot sina Mommy at Mrs. Berry. Nag-aalala ako para sa kanila," sabi ni Robbie na may pagkabalisa. Nag-alala rin si Ellie nang marinig niya ito. Ano kayang nangyari sa kanila? Kinidnap ng masasamang tao. "Tara na at iligtas natin si Mommy." Pagkatapos ay tinanggal ni Jamie ang kumot sa sarili at naghanda sa pag-alis sa kama. "Itigil mo na ang kalokohan." Pinigilan siya ng nakatatandang kapatid. "Wala tayong magagawa ngayon kundi maghintay dito. Dito ka lang, at makakakuha ng medikal na atensyon na kailangan mo at maaalagaan si Ellie." Ngunit hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, pagtatalo ni Jamie. "O bakit hindi mo tawagan si Mr. Brown at tulungan niya tayong hanapin si Mommy?" "Naisip ko rin yan, pero wala akong number niya." Nagsalubong ang mga kilay ni Robbie habang pinipigilan ang kanyang pagkabalisa. "Ano ang dapat nating gawin?" tanong ni Jamie na parang nawala ng lasa sa bibig ang Bon. "Gusto ko si Mommy. Gusto ko si Mrs. Berry." Napaawang ang labi ni Ellie nang muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Malapit nang dumating ang mommy mo, Ellie." Agad namang lumapit ang paramedic. "Ikaw ay hindi dapat umiyak, o mahahawa muli ang iyong mga tonsil. Bakit hindi natin hilingin kay Lolo na tulungan tayo na mahanap sila?" sabi ni Jamie kay Robbie. Makakapag-isip siya ng isang bagay. "Mukhang ganito rin plano ko," sagot ni Robbie pagkatapos ng ilang pag-iisip. "I'm going to try to call Mommy again. Kung tayo ay hindi pa rin siya maabot, pagkatapos ay maaari tayong pumunta kay Lolo." "Ah, okay." Tumango si Jamie. "Miss, pwede bang mahiram ang phone mo?" Magalang na tanong ni Robbie sa nurse. "Oo naman. Dito." Ipinasa niya ito sa kanya. Lumabas si Robbie sa balkonahe at dinial ang numero ni Charlotte. Sa pagkakataong ito, ipinahiwatig nito na ang kanyang telepono ay pinatay. Ang bata ay nasiraan na ng loob, at kasabay nito, nababalisa habang iniisip kung talagang kasama ang kanyang ina sa gulo. Hindi siya sumasagot noong tumawag siya kanina. Natatakot siya na baka tinanggihan niya ito, iniisip na ito ay isang istorbo na tawag.
Kaya naman, nagpadala rin siya ng text sa kanya kung sakali. Walang sagot para sa alinman, dahil ang telepono mismo ay naka-off. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalong nadagdagan ang kanyang pagkabalisa. Nagpasya siyang magtanong kay Lolo Knock para sa tulong nang bumalik ang huli. Samantala, dumating sina Michael at Charlotte sa Garden Villa, ang tirahan ng matandang Mr. Knock sa hilagang suburb. Bumaba si Michael para humingi ng permiso sa gwardya ng bahay ngunit sinabihan siya ng bodyguard na maaga siyang lumabas at hindi binanggit kung kailan siya makakabalik. Walang pagtutol ang gwardya nang sabihin ni Michael na gusto niyang maghintay sa labas ng gate. Nang bumalik ang lalaki sa kotse, tinanong ni Charlotte, kamusta ang mga bagay? Si Mr. Knock ay umalis, but I plan to stay here and wait. Pauuwiin muna ba kita? I won't kaya kung ayusin ang sarili ko kung babalik ako nang wala sila. Parang hindi kaya ni Charlotte. Michael, naiwan ko ang telepono ko sa bahay. Gusto kong bumalik para kunin ito. Nakakatakot kung makaligtaan ko ang alinman sa kanilang mga tawag. Mabuti naman. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Pagkatapos ay nagpahatid sila ni Michael sa kanyang tsuper sa kanyang lugar. Sa ospital, nakipagkita ang matandang Mr. Knock kay Zachary sa opisina ng medical superintendent. Ano ba ang ginagawa mo dito? Pwede bang hindi ako pupunta? Mukhang frustrated si Zachary. Ang iyong tsuper ang nagmaneho ng aking sasakyan at sa akin tumawag ang mga pulis kasama ng mga magulang nila. Tumawag ng pulis ang mga magulang ng mga bata. Nagulat ang matanda. Nasaan sila? Ako ay pupunta na at susubukang makipag-ugnayan sa kanila. Hayaan mo akong hawakan ito, kung sakali. Sinubukan ni Zachary na humanap ng dahilan. Hayaan mo kung ano. Tahimik na tumanggi ang matandang Mr. Knock. May koneksyon kami ng mga bata na iyon. Ako ang responsibilidad para sa kanila gaya ng aking ipinangako na poprotektahan sila. Kahit anong gawin mo, hindi kanila ama o ina, angal ni Zachary. Kailangan nating bumalik sila sa huli. Maaaring tama ka tungkol dyan, pagsang-ayon ng matanda pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Dalhin mo ang mga magulang dito para humingi ako ng tawad sa kanila at pag-usapan ang mga tuntunin ng kabayaran bago ko personal na ibigay ang mga bata. Ang kotse na kasangkot ay nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan at ako ang nakipag-ugnayan sa Departamento ng Pulisya ng Trapiko. Kung may nagsisikap na pukawin ang kontrobersya, ako ang nasa gulo. Tiyak na ayaw mong makuha ko na may kinalaman, di ba? Natagpuan ng matandang Mr. Knock na mahirap pabulaanan ang kanyang logika. Paano mo balak panghawakan ito? Ibabalik namin ang mga bata, mag-aalok ng kabayaran, at sisikaping panatilihing mababa ang lahat, sabi ni Zachary sa lahat. Nag-check-in ako sa ospital. Magaling na ang bata, kaya maliit na bagay. Hindi sila magiging mapaghanap upang ituloy pa ito. Nakikita ko, tumango ang matanda. Ang tatlong batang ito ay kaibig-ibig at gusto ko sila. Siguraduhin gawin ito sa iyong makakaya upang matugunan ang mga kahilingan ng kanilang magulang. Malinaw ba ako? Naiintindihan ko. Gagawin ko. Tumango si Zachary bago siya lumingon kay Ben. Pauwiin si Mr. Knock. Oo, sir. Sandali lang. Gusto kong magpaalam sa kanila. Ang matandang Mr. Knock ay nagbigay ng mga tagubilin kay Spencer habang siya ay bumalik sa ward sa tulong ng sakli niya. Dalhin ang mga regalo na nakuha ko para sa kanila, at pati na rin ang mga smartwatch. E-save ang aking numero sa kanila upang maabot nila ako anumang oras. Agad-agad, tumango si Spencer bilang pagsang-ayon. Ano ang iniisip niya? Napakunot ang noo ni Zachary nang tingnan niya ang matanda mula sa likuran. Pagbibigay sa kanila ng regalo at iniwan ang kanyang numero. Sa palagay ba niya ay nakikipagkilala siya sa mga matagal nang nawawalang kamag-anak? Narinig ko mula kay Spencer na ang matandang Mr. Knock ay mahilig sa mga bata, at gumugol ng oras sa ospital para sa kanila mismo nitong mga nakaraang araw, maingat na sabi ni Ben. Si Mr. Knock, sa tingin ko siya medyo seryoso sa kanila, kaya hindi sila mahahawakan. Hindi sila pamilya. Ang mismong pag-iisip nito ay nagpakulo ng dugo ni Zachary.
Kung ikukumpara sa kanila, sino ang mas malapit sa kanya? Ikaw, syempre, pero, pagkatapos ay itikom mo ang iyong bibig at gawin lamang ang sinabi sa iyo, sabi ni Zachary. Naiintindihan. Bumalik sa ward ang matandang si Mr. Knock kasama ang ilang bodyguards na may dalang iba't ibang regalo. Naglagay sila lahat pababa sa kama at tinakpan ang bawat pulgada ng espasyo sa itaas. Lolo Knock. Tumakbo si Ellie sa kanya at yamakap sa kanyang mga bisig. Natutuwa kaming bumalik ka, Lolo. Bilasan mo at tulungan mo kaming mahanap ang mommy namin. Hindi ko pa rin makontak si mommy, Lolo Knock. Baka kailanganin namin ang tulong mo. Lumapit sa kanya si Robbie at yumuko. Tulungan mo kami. Huwag kang mag-alala, mga anak. Nakipag-ugnayan na ang iyong mga magulang sa apo ko sa pamamagitan ng pulis, sabi ng matandang Ginoo habang masuyong niyakap sina Robbie at Ellie. Iuuwi namin kayong lahat malapit na. Talaga, ang galing. Pumalakpak si Ellie at tumalon sa tuwa. Pwede na rin ba akong umuwi, Lolo Knock? Tanong ni Jamie. Ayoko na sa ospital. Gusto kong makasama sina Mommy at Mrs. Berry. I've checked in with the doctor and you are good for discharge. Kailangan mo lang bumalik dito sa 1 buwan para sa check-up, magiliw na sabi ng matanda. Ay, tuwang-tuwa si Jamie na sinimulan niyang kausapin ang magandang nurse sa tabi niya. Huwag mo rin akong palampasin na marami kapag wala ako, miss. Haha. I think we will for sure, sagot ng mga nurse, na medyo natutuwa. Lagi kang welcome sa bahay namin, Lolo Knock. Ang sarap ng luto ni Mrs. Berry, sabi ni Ellie at itinaas sa sigasig habang siya ay kumukumpas. Ganito kalaki ang mga buns na ginagawa niya. Nandyan din ang gulay na sopas ng baka. Wow, naaawang na ang bibig ko sa pakikinig sa paglalarawan mo sa kanila. Tumawa ang matandang Mr. Knock. Sa tingin ko tiyak na kailangan kong subukan ito. Oo, kailangan mong sumama, okay. Pinky promise. Inilabas ni Ellie ang isang matambok na maliit na daliri. Hahaha, hindi maaaring maging ganoon si Lolo. Pinagsalikop ng matanda at ng batang babae ang kanilang maliliit na daliri at pagkatapos ay tinatakan ito ng kanilang mga hinlalaki noon, at napahagalpak silang dalawa sa tawa. Tahimik na nakatingin sa gilid si Robbie. Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang mga magulang. Wala kaming ama. Naloko kaya si Lolo. Mr. Knock, handa na ang sasakyan, sabi ni Spencer. Sige, tumango ang matanda bago sinabi sa 3 bata, I have to go now, my apo will pauwiin kayong lahat mamaya. Tawagan niyo ako kapag nakita niyo na ang daddy at mommy niyo. Sa pamamagitan nito, siya mismo ang nagsuot ng mga smartwatch sa palso ng mga bata. Ito ang nakuha ni Lolo. Nasa kanila ang numero ko. Tawagan niyo ako kapag nami-miss niyo ako, okay? Naiintindihan. Sabay na sagot ni Jamie at Ellie. Salamat, Lolo. Bakit ang tahimik mo, Robbie? Tinapik ng matandang Ginoo ang ulo ng nakatatandang lalaki nang mapansin niya na tila nalilito siya sa pag-iisip. Mismo na ba ako? May GPS ba ang smartwatch na ito, Lolo? Tanong ni Robbie habang tinataas ang relo sa kanang kamay. Magpapadala ba ito sa iyo ng mensahe kung kami ay nasa panganib? May ganitong function ba ito? Tanong ng matanda kay Spencer. Ang smartwatch ay may built-in na GPS, ngunit hindi ito komprehensibo, sagot ni Spencer habang nayuyugyug niya ang kanyang ulo. Hihilingin ba natin kay Mr. Zachary na i-install ang feature na iyon? As Divine Corporation deals in teknolohiya, hindi ito dapat maging mahirap para sa kanila na gawin. Divine Corporation. Namula ang mukha ni Robbie nang marinig ang pangalan. Sa apo mo ba ang kumpanya na tinatawag na Divine Corporation? Isang malamig na boses ang umalangaw at sumingit. Sinamahan ito ng pagpasok ng isang payat na silweta at ang napakagandang presensya ni Zachary. Inangat ni Robbie ang kanyang tingin upang tumitig mismo sa isang pares ng nangingibabaw na mga mata. Pinaikot ng lalaki ang kanyang mga labi sa isang hindi magiliw na ngiti. Narinig mo na ba ang pangalang iyon, munting lalaki? Ang matangkad na si Zachary ay pumaibabaw sa maliit na si Robbie na parang isang napakalaking halimaw. Habang tinitingnan nila ang isa't isa,
Ang kanilang pagkakaiba sa pisikal na tangkad ay nagbunga sa kapansin-pansing kaibahan. Ikaw ba? Humigpit ang kamao ni Robbie sa sarili nang salubungin niya ang mga mata ni Zachary. Biglang sumigaw si Ellie sa takot at yumuko sa likod ng matandang Mr. Noct. Nanginginig siya habang siya nakahawak sa shirt niya. Huwag kang matakot. Mabilis na tinanguan ng matanda si Ellie sa likod niya at marahang suyuan, "This is my apo, Ellie. Hindi siya masamang tao." Sinundot niya ang daliri niya kay Zachary at siniko siya, "Tingnan mo ang ginawa mo. Natakot mo sila. Siya ang apo mo." Nagulat si Robbie. Siya, ang maliit na batang babae ay nautol habang nagpupumilit na bigkasan ang kanyang mga salita, at maaari lamang magtago sa likod ng matandang Mr. Noct habang nanginginig siya ng hindi mapigilan. "Bakit? Hindi mo ba nakikita ang pagkakahawig?" Umangat ang sulok ng labi ni Zachary sa isang exaggerated na ngiti. "You don't have to be afraid of me. Hindi lang kita sasaktan, ipapadala rin kita sa bahay niyo. Hindi na iyon kakailanganin." Kumunat ang noo ni Robbie habang nakatitig sa lalaki. "Anong problema, Robbie?" Lumapit ang matandang lalaki sa bata nang maramdaman niyang may mali. "Kung ayaw mong ipadala ka niya, tapos ako na lang ang gagawa." Bumaling siya kay Zachary nang may panunumbat. "Now, you've gone and scared them. Enough of this. I have to na ibalik ko sila sa aking sarili." "Pero wala naman akong ginawa," kibot balikat na sabi ni Zachary. "Baka mukha akong nakakatakot. Tumigil ka, lumabas ka." Bahagyang tinulak ng matanda si Zachary dahil sa inis. "Ako ang sarili mong apo, lolo." Natahimik si Zachary sa matandang lalaki na nagpakita ng pabor sa mga supling ng iba sa halip. "Hindi mo ba ako narinig? Lumabas ka," sabi ng matanda habang itinataas ang saklay sa sarili niyang ulo. "Robbie, Jamie, Ellie." Magiliw na boses ang sumabay sa pagdating ni na Ruby, Lexi, at ang homeroom teacher mula sa Apple Kindergarten. "Natutuwa kaming makita ka sa wakas. Talagang nagpaalala kayong tatlo sa amin." "Oo, tumawag pa kami ng pulis. Miss Longman, Miss Cheney, at Miss Krasny." Sumugod si Ellie sa mga bisig ni Lexi, halos maboling ang mahina pagkatapos na babae. "Anak, natutuwa akong makita ka. Kanina ka pa namin hinahanap," sabi ni Lexi habang yakap-yakap ang batang babae. "Ano ang nagdala sa inyo dito?" Nang makita ni Robbie ang mga guro at ang mga pulis sa likod nila, ang kanyang mga kilay ay tila nakalatag lamang ng kaunti dahil naramdaman niyang mas ligtas siya sa kanilang presensya. "Miss," reaksyon ni Jamie sa mga guro na parang nakakita ng pamilya, at sinubukang bumangon sa kama. "Hindi, huwag kang gumalaw." Lumapit si Ruby para pakalmayan ang bata. "Huwag kang matakot, nandito kami para ihatid kayo sa inyong bahay." "Ano sa tingin mo ang tungkol dyan?" Nagkibit balikat si Zachary sa kanyang lolo. "Ngayon, pwede ka nang umuwi kasama ng kapayapaan sa isip. Ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Mas mabuti iyon." Tinitigan siya ng matanda bago ito mahigpit na pinaalalahanan. "Kailangan mong makuha ang mga ito na nakabalik ng ligtas sa kanilang mga magulang. At huwag mo na silang takutin muli. Iyan ang hitsura na pinanganak ako. Wala akong magagawa tungkol doon," sagot ni Zachary. "Hindi ka ba pwedeng matutong ngumiti? Act friendly, ha?" sabi ng matanda. "Palaging nakakulot ang noo at yung poker face mo. Kahit sino ay matatakot sa iyo. Bakit ako ngingiti sa kanila?" "He's not my son," sagot ni Zachary. "Ikaw ang makakapatay sa akin, bastos ka," sabi ng matanda habang hinahampas niya ang lalaki sa likuran ng saklay. "Kung magkakaroon ka ng isang anak na kasing ganda nito, mamamatay akong isang masayang lalaki." Kabanata 335. Nadama ng mga bata na mas ligtas sa paligid ng mga pamilyar na mukha mula sa paaralan. Nagpaalam sa kanila ang matandang Mr. Noct bago siya umalis. Pinaalalahanan niya ang mga ito na tawagan siya tuwing naroon sila at naharap sa kahirapan o panganib upang maprotektahan niya sila. Ang tatlong bata ay labis na naantig at niyakap siya ng mahigpit bilang pasasalamat bago nila siya binitawan. Inilagay ng mga tauhan ng ospital ang mga bata sa isang ambulansya.
kasama ang isang pediatrician sa tabi ng isang pangkat ng 3 kasama ang mga paramedic, at pinabalik ang mga bata kasama ang mga guro. Ang kaayusan na ito ay kinaiinggitan ng marami sa mga bata na nananatili sa ibang mga ward. Gamit ang sasakyan ng pulis nililinas ang daan sa unahan, at ang ambulansya sa gitna, na sinundan ng kotse ni Zachary na nakaangat sa likuran, ang convoy ay nagmaneho patungo sa Happy Avenue. Samantala, natagpuan ni Charlotte ang kanyang telepono sa bahay. Gusto niya itong e-charge dahil patay na ang baterya. Dalhin ang iyong charger at gawin ito sa kotse. Ito ay hindi ligtas dito, sabi ni Michael habang binibigyan siya ng code. Okay, sagot niya habang nagmamadaling sumunod sa kanya palabas. Sumakay na silang dalawa at dumiretso sa Garden Villa. Sa paglalakbay, ang pagiging pamilyar sa mga kalye ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Gusto niyang maging muling makipagkita sa kanyang mga anak sa lalong madaling panahon, at hinding-hindi na sila mawawalay muli. Charlotte, sabi ni Michael habang hawak ang kamay niya, "We'll explain everything to old Mr. Knock later. I'm sure kaya niyang ibigay kay Zachary ang mga bata." Sana nga, huminga ng malalim si Charlotte habang itinuon ang atensyon sa pagbukas ng telepono. Hindi niya napansin na ang convoy na nagsasakay sa mga bata ay mabilis na dumaan sa kalsada sa tapat ng kagubatan patungo sa kanilang tahanan. Ang mga talaan ng telepono ay nagpakita ng ilang mga hindi nasagot na tawag mula sa isang hindi kilalang numero. May nag-message din. "God, ilang beses tumawag si Robbie, pero na-miss ko silang lahat." "Kailan ito?" tanong ni Michael. "Kasalanan ko ang lahat." Si Charlotte ay napuno ng paninisi sa sarili. Bakit hindi ko sila napansin? Si Robbie siguro ay nabalisa kapag hindi niya ako maabot. Huwag na nating pag-usapan iyon ngayon. Tawagan mo siya, at mabilis, sabi ni Michael. Sige. Pagkatapos ay dinail ni Charlotte ang numero ng nurse. "Hello, hi, I'm Charlotte, Robbie's mother. May I know if you're from Seren Hospital? Are my 3 children kasama mo?" "Opo, ma'am. Kami po. Ang mga bata ay kasama namin itong nakaraang 2 araw, ngunit humigit kumulang kalahating oras na ang nakalipas." "Kinuha na sila." "Sino?" tanong ni Charlotte. "Si Mr. Knock," casual na sagot ng nurse. "Hindi ba sila nakikipag-ugnayan na sa iyo? Hindi mo ba alam?" Napailing si Charlotte nang marinig niyang kinuha sila ni Zachary. At nangyari lang kalahating oras bago. "Hello, ma'am. Nandyan ka pa ba?" Sobrang nanginginig si Charlotte kaya hindi niya narinig ang pagtawag sa kanya ng nurse. Binaba niya ang tawag bago niya diretsyong tinawagan si Zachary. "Please, Charlotte." Gustong tapusin ni Michael ang tawag ngunit nakalusot na ito. "Tignan mo kung sino ang tumatawag," malamig na sabi ni Zachary. "Baliw ka talaga, Zachary," sigaw ni Charlotte sa telepono. "Bakit mo kinuha ang mga anak ko? Bakit?" Sa kabilang dulo, halos sumakit ang eardrums niya sa mas mataas niyang boses. Ang kanyang telepono pagkatapos ay inilipat sa hands-free. Patuloy na sumigaw kung hindi mo na gustong makita muli ang iyong mga anak. Tapos binaba na niya. "Ikaw." Bago pa makapagsalita si Charlotte, narinig niyang paulit-ulit ang patay na tono. Siya ay nawawala sa kanyang isip habang nanginginig ang telepono sa kanyang kamay. "Charlotte, huminahon ka," pagsusumamo ni Michael. Nasa kamay niya ang mga bata. "Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pagkilos ng padalos-dalos? Ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Ano ang dapat nating gawin?" Nanginginig ang mga balikat ni Charlotte habang siya ay humihikbi. "Wala akong magagawa tungkol sa kanya. He's a nutcase." Huminga ng malalim at huminahon, pang-aaliw ni Michael habang nakahawak sa mga balikat nito ng may katiyakan. "Tawagan mo siya at tanungin kung ano ang gusto niya, basta hindi niya sinasaktan ang mga bata, open tayo sa negosasyon." Like what he told her huminga ng malalim si Charlotte at tinawagan si Zachary. Gayunpaman, ang ringing tone ay naganap ng mahabang panahon nang walang sinumang sumasagot. Bumibilis ang tibok ng puso ni Charlotte, at bal-isang naghintay siya. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay natapos na ang tawag. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Zachary.
Nakikiusap ako. Palayain mo ang mga anak ko. Nanginginig ang boses ni Charlotte at parang nasasakal siya. Para sa kapakanan ng kanyang mga anak, inihagis na niya ang lahat ng pride niya palabas para makiusap sa kanya. Yan ang tamang ugali, nakangiting sabi ni Zachary. Anong gusto mo? Hiling ni Charlotte sa pamamagitan ng kanyang mga hikbi. Basta palayain mo ang mga anak ko, gagawin ko na sumang-ayon sa anumang kahilingan. Napakagaling. Napangiti si Zachary sa kasiyahan. Michael's beside you, right? Speaker mode ang phone mo. Masunurin niyang ginawa ang itinuro. Sabihin mo sa kanya na kailangan na niyang ihinto ang pagiging maingay sa hinaharap, utos ni Zachary. At saka, hindi siya dapat makialam sa pagitan mo at sa akin. Itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at tumingin kay Michael, na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Narinig mo ba iyon, Michael? Nakikiusap ako sa iyo, itigil mo na ang pagpasok ng iyong ilong sa aking negosyo sa hinaharap. Charlotte, galit na galit siya kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, para sa kaligtasan ng mga bata, wala siyang choice kundi tumango. Naiintindihan ko. Ngayon, isumpa mo ang buhay ng iyong mga anak, muling bili ni Zachary. Susunod ka sa mga tuntunin ng ating pagkakautang, ang kontrata sa pagbabayad. At saka, bawal kang masuwayan, ipagkanulo o labanan ako. Zachary, lumalampas ka sa linya. Galit na sigaw ni Michael. Karma na ang kukuha sa iyo malapit na. Malamig niyang tukso. Pumayag kang huminto sa negosyo ng iba, ngunit lumalaban ka sa iyong salita sa loob ng halos 1 minuto, ha? Mukhang wala kang pakialam sa kaligtasan ng mga bata. Habang nagsasalita siya, sinaman niya ng tingin si Ben, na sinenyasan siyang e-play ang recording na lihim niyang kinuha sa ospital. Umalangaw-ngaw ang mga daing ni Ellie. Mommy, gusto ko ang mommy ko. Ellie, sa sobrang paghihirap ni Charlotte ay parang dinudurog ang puso niya. Sigaw niya agad, I promise you anything. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay para manampak. Isinusumpa ko na susundin ko ang mga kondisyon na nakasaad sa kontrata sa pagbabayad ng utang at hindi kailanman tatanggi, ipagkanulo o labanan si Zachary. Kung lalabag ako sa aking salita, tatamaan ako ng kidlat, at magdaranas ng kakilakilabot na kamatayan. Gusto kong manampa ka sa buhay ng iyong mga anak, diin ni Zachary. I'm begging you, Zachary. Please. Ako. Nabalisa si Charlotte na halos hindi na siya makahinga. Sa sobrang bilis ng pag-ikot ng mundo sa kanya muntik na siyang mawala ng malay. Zachary, mabuti. Sa isang magnanimous na pagpapakita, sa wakas ay nagpaubaya siya. Bumalik ka at hintayin ang mga update ko. With that, in-end na niya ang tawag. Zachary, nabalisa na sigaw ni Charlotte, ngunit ang tanging nasagot niya ay ang abala na tono ng telepono. Mahigpit na hinawakan ang telepono, napaluha siya. Don't be agitated, Charlotte. Your children will be fine, mabilis na pang-aaliw sa kanya ni Michael. Tutulungan kita. Ako ay hahanapin ngayon ng matandang Mr. Noct. Ito ay walang silbi. Mabilis siyang hinila pabalik ni Charlotte at umiling, na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. The more I resist, the more danger will be in. Zachary is a devil. Hindi natin siya matatalo. Sa wakas ay naunawaan niya na ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang pamilya ay ang pagsunod sa kanya. Sa simula, hindi siya dapat lumaban o nag-alinlangan sa kanya, ni hindi siya dapat tumakas mula sa ospital at makisali kay Michael. Kung mananatili siyang masunurin, kahit papaano ay ligtas si Mrs. Berry at ang kanyang mga anak. Sa wakas ay nakarating na siya sa malungkot na conclusion na hindi siya makakatakas sa pagkakahawak ni Zachary. Lahat siya ang magagawa ay tanggapin ang kanyang kapalaran. Pinaikot-ikot ang telepono sa kanyang mga kamay, napangisi si Zachary ng mapanukso. Kinukutya niya ang katangahan ni Charlotte dahil sa pagdududa niya na kinidnap niya ang kanyang mga anak. Kasabay nito, ang pangungutya niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Para pilitin siyang manatili sa tabi niya, kinailangan niyang gumamit ng gayong walang prinsipyong pamamaraan. Ano ang punto? Hindi napigil ang mapabulalas ni Ben.
Tinutulungan mo siyang mahanap ang kanyang mga anak, kaya bakit kusa kang nagpapanggap na kidnapper at dinadala ang masamang pangalan para sa iyong sarili? It doesn't matter, walang pag-aalinlangan na pagpapaalis ni Zachary. Since she likes the suspect me so much, hindi babiguin siya kung hindi ako ang tunay na may kasalanan. Palagi kang matigas ang ulo. Kapag may nangyaring masama, tumanggi kang magpaliwanag o makipag-usap sa kabilang partido. Kaya lalong lumalala ang relasyon nyo. Pagkasabi pa lang ni Ben, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Zachary habang tinitigan siya ng masama. Mabilis na sinampal ni Ben ang kanyang sarili sa pisngi at humingi ng tawad habang nakayuko. I'm sorry, Mr. Noct. Napakadaldal ko. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Zachary. Pagsilip sa skyline ng lungsod sa gabi, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sa totoo lang, hindi niya naiintindihan kung bakit patuloy na naghinala, natatakot, at umiiwas sa kanya si Charlotte noong nangyari iyon, ay palaging maganda ang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman, ang mga naunang salita ni Ben ay nagpaalala sa kanya. Marahil, may mali sa kanyang mga pamamaraan. Mr. Noct, nakarating na tayo. Habang pinag-iisipan niya ito, tumalikod si Bruce at nagsumbong sa kanya. Bumalik sa katinuan, napagtanto niyang nakarating na ang sasakyan sa Happy Avenue. Bumaba si Zachary sa sasakyan, habang ang mga medical staff at mga guro ng kindergarten ay binuhat ang tatlong bata pababa. Lalakad na sana siya nang mabilis na nagtago si Ellie sa likod ni Miss Cheney. Gamit ang kanyang mga daliri ng mahigpit hawak-hawak niya ang shirt ng kanyang guro, at inilabas niya ang kalahati ng kanyang ulo at natakot siyang tinitigan, ang kanyang mabilog na nanginginig na katawan. Siya ay pagtiningnan na kaibig-ibig at mahina sa parehong oras. Sa kabilang banda, ibinuko ni Robbie ang kanyang mga braso at buong tapang na pinagtanggol ang kanyang mga nakababatang kapatid. Umirap siya kay Zachary na may matigas na ulo at mapanghamon na tingin. Tanging si Jamie, na nasugatan, ang nakasandal kay Miss Langman at humihilik, na kumikilos na walang malasakit bilang isang ignorante na tanga. Tumigil si Zachary sa kanyang kinatatayuan at tinitigan sila ilang metro ang layo. Paalala niya sa mga doktor at guro, alagaan silang mabuti. Bago bumalik ang kanilang nanay, kailangan niyong palaging tingnan sila. Oo, Mr. Noct. Ang mga pulis, guro, at doktor na nakatayo sa likod ni Robbie ay sabay-sabay na sumagot ng magalang na tono. Matulog kayo ng mahimbing at makikita nyo ang mommy nyo bukas ng umaga. Nang titigan ni Zachary damapo kay Robbie, ang kanyang tono na hindi namamalayan. Alagaan mong mabuti ang iyong kapatid na babae. Nakakunot ang noo, nanatiling tahimik si Robbie. Pagkatapos ay sinulyapan ni Zachary si Jamie, na mahimbing na natutulog, bago sinabi kay Ellie. Ang iyong munting loro ay talagang ang cute. Fifi ang tawag dito. Malungkot na saway ni Ellie na nagpout. Nakikita ko, napasabunot si Zachary sa sulok ng kanyang mga labi, na nagpakita ng pag-aatubili at pilit ng ngiti. Tapos, umikot siya at umalis. Nakatayo ang lahat doon habang pinagmamasdan si Zachary na papasok sa sasakyan. Ito ay pagkatapos lamang na mawala ang kanyang sasakyan palayo at nawala sa kanilang paningin, at nakahinga sila ng maluwag. Ibinalik ang kanilang tingin, sila ay dinala ang tatlong bata sa itaas. Miss Langman, bakit ka natatakot sa kanya? Tumagilid ang ulo ni Robbie at naguguluhang tanong. Dahil binayaran niya kami ng malaking pera para alagaan ka, nakangiting sagot ni Miss Langman. Ano naman sayo? Tanong ni Robbie sa medical staff. Ganoon din sa amin, magiliw na sagot ng mga nurse. Si Mr. Noct ay binayaran kami ng 100 beses sa karaniwang sweldo namin para alagaan ka. Could it be that you guys? Ibinaling ni Robbie ang tingin sa mga pulis. Naglilingkod kami sa mga tao, dali-dali nilang paglilinaw. Tungkulin naming protektahan ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. I see. Umiwas ng tingin si Robbie at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Zachary na may masalimuot na tingin. Robbie, hinawakan ni Ellie ang kanyang maliliit na kamay at bumulong, mukhang hindi ang panganay na apo ni Lolo Noct para maging buddy.
Dahil napakaraming tao ang kinuha niya para mag-alaga sa atin, hindi mo ba naisip na medyo bastos tayo sa kanya? Yeah, I kept having an urge to ask kung bakit parang ayaw mo kay Mr. Noct kahit tretuhin kanya na medyo maganda, remarked Miss Longman curiously. Dahil ba ito sa insidente tungkol sa chip? Bagaman parang nakaka-intimidate talaga siya, lagi nilang alam ang boundary nila and very polite. Tama, si Mr. Noct ay gumawa ng masusing pag-aayos at pinili ang pinakamahusay na mga nurse sa ospital upang alagaan ka. He really dedicated a lot of effort to this, the pediatrician chimed in. Although siya ay baka medyo nakakatakot, matandang apo pa rin siya ni Mr. Noct. Hindi kanya sasaktan. Oo, apo siya ni Lolo Noct. Kapag binubuli niya tayo, sasampalan siya ng matandang Mr. Noct. Bulalas ni Ellie na seryoso habang nakatagilid ang ulo. Sa ospital noon, pinalo siya ng matandang Mr. Noct sa kanyang saklay. Yeah, he spent so much money, effort, and time to personally send you home. At least, ikaw dapat maging mas magalang, mitiyag ang paliwanag ni Miss Longman. Hindi mo ba naisip na tama ako, Robbie? Medyo nakonsensya si Robbie dahil makatwiran ang sinabi ng mga guro at ng mga doktor. Dapat siya nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa lalaking yun. Gayunpaman, mabilis niyang ibinuka ang kanyang dibdib at galit na sinaway. Napakabagsik ng lalaking iyon, nagdulot ng napakaraming problema para lamang mahanap ang chip na iyon. Laging nasusugatan si Mommy kapag nagtatrabaho para sa kanya. Hindi ba't dapat ay patuloy tayong mag-ingat upang maiwasan ang mga aksidente? Hindi kailanman pagkakamali ang mag-ingat. Oo, tama iyan. Malakas na tumango si Ellie, dahilan upang lumitaw ang kanyang double chin sa kanyang leeg. Kay Robbie tama, papakinggan ko siya. Good girl, uwi na tayo. Hinawakan ni Robbie ang kamay niya at humakbang pasulong. Kapag nakauwi ka, hindi ka na kailangan pang matakot. Papainumin kita ng gatas. Salamat, Robbie. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, sabik na nagtanong si Ellie. Sinabi yon ng apo ni Lolo Noct, babalik din si Mommy, totoo ba yon? Sinabi ba yon ng apo? Masyado akong abala sa pagtitig sa kanya kaya hindi ko na pinansin kung ano ang mga sinasabi niya. Sa hindi sinasadyang pag-alis ng isang mahalagang salita, ang tingin ni Robbie kay Zachary ay nagiba na ngayon na lumiko. Oo, sinabi ng apo niya. Ginaya si Zachary, naging malungkot ang ekspresyon ni Ellie habang pinakipot niya ang mga mata. Nagkunwari siya sa boses nito habang paulit-ulit, matulog ka ng maganda ngayong gabi at makikita mo ang mommy mo bukas ng umaga. Fine, dahil sinabi ng apo na iyon, dapat totoo. Huminga ng malalim si Robbie at sinabi sa matured na tono. Nakakapagod ang mga nakaraang araw, sana makatulog tayo ng mahimbing ngayong gabi at makita si mommy ulit paggising natin. Pagpalain tayo ng Diyos. Pinagsalikop ni Ellie ang kanyang mga kamay. Malungkot na nakatingin sa buwan na nakabitin sa langit, nag-wish siya. Sana makita ko si mommy bukas ng umaga pagkagising namin. Mommy, si Jamie, na mahimbing pa rin sa pagtulog, ay tumalikod sa mga bisig ni Miss Cheney, ang kanyang laway na tumutulo sa kanyang mga balikat. Gamit ang isang braso sa likod ni Jamie at isa pang umaalalay sa kanyang puwitan, bumulong si Miss Cheney, Miss Longman, umuulan ba? Bakit parang basa ang balikat ko? Ha ha ha, hindi napigilan ng lahat ang humagalpak sa tawa. Tumawa rin sina Ellie at Robbie. Napahawak sila sa tiyan habang dumugli ang tawa. Malapit na silang umuwi at makikita nila ang kanilang ina. Sa wakas ay nakakaramdam na sila ng ligtas, at talagang masaya sila sa sandaling iyon. Dumating pabalik sa bahay ang malabong figure ng Rolls-Royce. Maingat na tanong ni Ben, Mr. Noct, bakit hindi mo ipaalam kay Miss Wind ngayon? Hindi na niya kailangang mag-aalala, at gusto rin siyang makita ng mga bata. Bakit ka ba nag-aalala tungkol dito? Sinamaan siya ng tingin ni Zachary at malamig na itinuro. Sabihin mo sa kanya sa alas 6 ng umaga bukas. Hayaan siyang magdusa para sa isa pang gabi. Sige. Hindi nang ahas si Ben na magbitaw ng kahit isang salita.
Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapaluha sa katigasan ng ulo at masama na ugali ni Zachary. Gayunpaman, kinailangang aminin ni Ben na ngayon lang ay naging malumanay ang pakikitungo ni Zachary sa mga batang iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Gaya ng hinula ni Zachary, ang gabi ay nagpapahirap kay Charlotte. Inayos ni Michael na punuin ng maid ang bathtub ng maligamgam na tubig at pinaalalahanan siyang maligo ng mainit bago magpahinga sa gabi. Gayunpaman, hindi siya makatulog. Nakaupo sa bathtub na nakadikit ang mga tuhod sa dibdib, siya ay nakatitig sa madilim na screen ng telepono at dahan-daang lumayo. Hinihintay niya ang tawag na iyon. Puno ng pagkabalisa, hindi siya nang ahas na kumurap o huminga ng malakas. Natatakot na baka makaligtaan niya ang anumang balita tungkol sa kanyang mga anak. Hanggat maaari niyang makita ang kanyang mga anak at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya, siya ay kahit handang maging alipin ni Zachary. Gayunpaman, dahan-daang lumipas ang isang oras. Naluluha ang kanyang mga mata sa patuloy na pagtitig sa kanyang telepono, ngunit hindi ito tumunog kahit isang beses. Ibinaon ni Charlotte ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga tuhod at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa bathtub. Sa takot na baka may mangyaring masama kay Charlotte, agad na kumatok ang katulong sa pinto at pumasok. Matapos siyang tulungang makalabas sa bathtub, pinunasan ng katulong ang kanyang katawan at binalot ng bathrobe siya, at pinatuyo ang kanyang buhok. Nang matapos ang lahat, 1:00 na ng umaga. Gayunpaman, hindi pa rin nakatanggap si Charlotte ng anumang balita sa kanyang telepono. Puno ng matinding paghihirap, hindi na niya ito nakayanan at tinawagan si Zachary. Beep, beep, matagal ang ringtone nang walang sumasagot sa tawag. Kaya naman, automatiko itong natapos. Nanginginig ang mga kamay ni Charlotte habang hawak ang kanyang telepono. Gayunpaman, natatakot na baka magalit si Zachary at ilabas ang galit sa mga anak, hindi na siya nang ahas na tumawag pa. Gayunpaman, hindi siya makapaghintay ng walang ginagawa. Kaya naman, nagpadala siya ng mensahe kay Zachary. Alam kong nagkamali ako, maaari mo sa akin na gawin kahit ano. Palayain mo lang ang mga anak ko. Pakikinggan ko ang bawat utos mo sa hinaharap. Kahit na kailangan kong maging alipin mo, hindi ako tatutol ngayon. Palayain mo ang mga anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, Zachary, pakiusap. Nagpadala siya ng 3 magkasunod na mensahe ngunit wala siyang natanggap na mensahe bilang tugon. Nakahiga si Charlotte sa kama, pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Hindi siya makatulog kahit nagugustuhin niya, at wala na siyang luhang maiyak. Sa katunayan, siya ay nasa gilid ng emosyonal na pagkasira. Sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay matinding panghihinayang. Bakit hindi niya ito napansin kanina? Ito ay walang saysay na makipaglaban sa isang mabigat na tao tulad niya. Dapat ay nanatili na lamang siya bilang isang masunurin at walang kaluluwang alipin. Isang pagkakamali na ipahiya siya sa harap mismo ng matandang Mr. Noct at Sharon, at hindi rin dapat lumaban at tumakas. Sa kabilang banda, nakasimangot si Zachary habang binabasa ang mga mensahe. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, tinawagan siya nito. Hello, agad na sinagot ni Charlotte ang tawag. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang phone niya, habang siya nanginginig din ang boses. I'll definitely be obedient in the future. I really will. Please, palayain mo na ang mga bata. Nakikiusap ako sa iyo. Tandaan mo ang sinabi mo. Malamig na babala ni Zachary. Gagawin ko. Gulat na tumango si Charlotte. Talagang tatandaan ko ang oras na ito. Nasa bahay ang mga anak mo. Sa wakas ay nagpaubaya siya at sinabi sa kanya, bumalik ka at tingnan mo mismo. Mabilis na lumabas si Charlotte para hanapin si Michael, hawak pa rin niya ang phone niya. Michael, ipadala mo ako pabalik agad. Nahanap ko na ang mga anak ko. Nagpapalit si Michael sa kanyang kwarto. Nang biglang bumukas ang pinto at laking gulat niya na natapilok siya at bumagsak sa kama. Sa sobrang pagmamadali, sumugod si Charlotte at hinila siya.
Michael, sabihin mo sa tsuper na padala ako pabalik. Nahanap ko na ang mga anak ko. Don't be so anxious yet. I'll send you after I change my clothes, sabi ni Michael habang namumula. Ikaw dapat magbago din. Isama mo na rin si Fifi. Noon lang naalala ni Charlotte na kasama rin ni Fifi si Michael. Ipinadala lang nila ito sa veterinaryo ngayon. Agad siyang lumabas para hanapin si Fifi. Matapos ipatawag ang kasambahay, ipinasa ng veterinaryo ang hola na nakahawak kay Fifi sa kay Charlotte. Galit niyang sinabi, wala siyang sakit. Lasing lang. Ha? Natigilan si Charlotte. Lasing. Oo, medyo marami itong nainom kaya tulala pa rin ito ngayon. Paalala ng veterinaryo, ang swerte ng lorong ito at nakaligtas. Namatay sana ang ibang mga ibon pagkatapos uminom ng napakaraming alak, ngunit, nakakagulat, ayos pa rin ito. Gayunpaman, malamang na mananatili itong nakaidlip sa loob ng isa pang 2 araw. Kabanata 340. Napatingin si Charlotte kay Fifi na nakahiga sa isang cushion at mahimbing na natutulog sa hola. Kung hindi niya ginawa, akala niya ay patay na ito. Sino ang nagpakain kay Fifi ng alkohol? Isang masamang mukha ang sumilay sa isip ni Charlotte. Sino pa kaya ito maliban sa kanya? Pwede na tayong umalis. Si Michael, natapos ng magpalit ng damit, ay kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at humakbang palabas. Okay, pareho silang sumugod sa kotse, na nag-zoom patungo sa Happy Avenue. Upang matiyak ang kaligtasan ni Michael, sinundan sila ng ilang bodyguard sa isa pang kotse. Si Charlotte o Michael ay hindi nagsalita sa buong paglalakbay. Pagkarating lang nila sa entrance ng Happy Avenue sabi ba niya, Michael, alam kong kasuklam-suklam talaga sa akin na sabihin ito, pero wala akong pagpipilian. Huwag na tayong magkita. Nabulunan siya ng magsalita, hindi kita kayang hilahin pababa kasama ko, at ayaw kong maranasan ang paghihirap na ito sa susunod. Okay. Naiintindihan ko. Bagaman labis na nag-aatubili si Michael, nagpa siyang pumayag. Hindi ko kaya sapat na para kalabanan si Zachary ngayon. Kung tutulungan kita, papalalain ko lang ang mga bagay at itutulak kita sa isang mas mahirap pang sitwasyon. Mas maganda kung layuan kita. I'm sorry. Huminga ng malalim si Charlotte at pinunasan ang kanyang mga luha. Dapat kang manatiling ligtas at mag-ingat sa iyong sarili. Gagawin ko. Pilit na nilabas ni Michael ang ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang umiyak. Buti na lang at natagpuan mo na ang iyong mga anak. Oo, nag-alab sa loob niya ang panibagong pag-asa nang maisip niya ang kanyang mga anak. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa Happy Avenue. Binuksan ni Michael ang pinto ng kotse at tinulungan si Charlotte palabas. Gagawin ko na ipadala kita sa itaas. Ayos lang, mabilis na pagtanggi ni Charlotte. Ayoko nang magkaroon ka pa ng gulo. Paano kung ito ay isang scam? Nag-aalala pa rin si Michael. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan mo at ng iyong mga anak. Huwag kang mag-alala. Ngumiti ng mapait si Charlotte. Kahit na si Zachary ay may maraming kakilakilabot na ugali, isang magandang bagay tungkol sa kanya ay lagi siyang nagsasabi ng totoo. Kung sasabihin niya na nasa bahay ang mga anak ko, siguradong gagawin nila na nariyan sila. Okay, then tumigil na sa pagpipilit si Michael. Mananatili ako rito at babantayan ka sa iyong pag-akyat. Kapag maayos ang lahat, on at patayin ang mga ilaw ng 3 beses. Kung ganoon, malalaman kung ligtas ka. Okay, mainit na niyakap ni Charlotte si Michael. Michael, manatili kang ligtas. Ikaw din. Nakatitig sa kanya ng may pag-aatubili, ipinaalala niya, kung aalis ka sa tabi ni Zachary sa hinaharap, o kung kailangan mo ng tulong ko, maaari mo akong kontakan anumang oras. Nakuha ko. Tinapunan siya ni Charlotte ng matagal na sulyap bago umikot at mabilis na naglakad papunta sa kapitbahayan. Hindi nagtagal, tumakbo siya. Gustong-gusto niyang makita ang kanyang mga anak, hindi man lang gustong maghintay pa ng 1 minuto. Pagkalabas ng elevator, mabilis niyang binuksan ang pinto gamit ang kanyang fingerprint at binuksan ito. Sa kanyang pagtataka, 2 pulis ang nakatayo sa bahay, parehong maingat na nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril.
Sa sobrang takot ni Charlotte ay napasigaw siya. Miss Wynne, nakilala ni Miss Longman si Charlotte at mabilis na naglakad para magpaliwanag. Mga sir, siya po ang ina ng mga bata. Mabilis na binawi ng mga pulis ang kanilang mga baril at sinuri si Charlotte. Tumango sila, mukhang siya na eksakto tulad ng babae sa larawan. Mukhang siya ang tunay nilang ina. Paano siya magsinungaling? Hindi nakaimik si Miss Longman. Anong nangyayari? Inis ka ni Charlotte ang mga tao sa bahay, at ganap na namangha. Mayroong 2 pulis, si Miss Cheney, ang mga guro sa kindergarten, isang doktor, at 3 medikal na kawani. Nandito kami sa ilalim ng utos ni Mr. Knock na alagaan ang mga bata, paliwanag ni Miss Longman. Siya inutusan kaming bantayan ng mga bata bago ka bumalik. Oh, labis na nalilito si Charlotte. Inayos ba talaga ni Zachary ang lahat ng ito? Bakit hindi ito parang kidnapping? Ano ba ang nangyayari? Gayunpaman, hindi siya mapakali sa pag-iisip tungkol dito at sa halip ay tumungo sa kwarto. Nasaan ang mga bata? Natutulog sila. Pumunta at tingnan mo sila.